Agapayan, kaagapay mo sa paglagong spiritual. Kumusta ka kaagapay? Muli tayo ay magkakasama sa loob ng 30 minuto. Ako po si Pastor Ronald Llobrera sa ating programang Agapayan. Dito lamang yan sa 702 DZAS FEBC Radio TV, Agapay ng Sambayanan. At tayo po ay kasapi sa KBP, Kapisanan ng mga Broadcaster ng Pilipinas. Nais lang natin pasalamatan ang lahat ng dumalo sa ating pagdiriwang kanina sa ating ika-78 anibersaryo ng FEBC. Maraming salamat mga kaagapay sa patuloy ninyong pagsusupport at pananalangin para sa ating ministry dito sa FEBC. Maraming salamat din sa ating mga kaagapay na patuloy na kasama at kaagapay natin sa pagsulong ng ministeryo sa ating gawain dito sa FEBC. Nais ko lang pasalamatan ang ating mga kasama, sina Sir Nonito and Ma'am Marilyn Miranda ng NMM Corporation dyan po sa Silang Cavite. Maraming salamat din kay Brother Engineer Romeo David sa kanyang patuloy na pagsusuport at pananalangin para sa ating gawain. Ganon din si Sister Evelyn Tagud. Purihin ang Panginoon sa inyong buhay, at si Sister Teresita de Fontorum. God bless you po sa inyo lahat. Gusto ko ring pasalamatan ng ating kaagapay dyan na nasa Middle East ngayon, si Ana Victoria Tutel at ang buong Tutel family. Ingatan po kayo ng Panginoon sa lugar na yan. Purihin ang Panginoon sa napakagandang awitin na yan. Tayo ay nagbabalik. Ito pong muli ang iyong kaagapay, Pastor Ronald Llobrera, at ikaw ay nakikinig sa ating programang Agapayan. At sa gabing ito, ipagpapatuloy natin ang ating tinalakay na paksa o tinatalakay na paksa na may pamagat na magandang buhay. At ito po ang pangalawang bahagi. Tinalakay po natin noong nakaraang Sabado ang tungkol sa mahabang buhay o long life, riches and honor, pleasantness, peace, happiness. So, peace. Alam mo kaagapay, dalangin ko na sa ating buhay magkaroon talaga tayo ng totoong kapayapaan. So, always pursue peace. Kung iniisip ninyo ang buhay nyo ngayon, you measure up your life with that long life, o sige, wala pa tayo dyan, riches and honor, and are you blessed? Yes, hindi man sa material, but in divine health, and people honor you. Are you pleasant? Are you peaceful? Alam mo, ang ibig sabihin ng peaceful, everything can be okay in the inside, even though everything is distracted in the outside. Amen? Yung taong peaceful, yun yung taong kahit magkabalibaliktad na yung mundo, sa loob-loob niya, okay lang ako. God is so good. And next is happiness. Question, are you happy? I found out that the moment you get long life, riches and honor, you are pleasant, you are peaceful, you will be happy. Automatic na resulta yun kaagapay, happiness. Sa totoo lang, kaya nasa last point yung happiness rito. Bakit? Because a lot of times, ang goal natin is happiness at the expense of peace, at the expense of pleasantness. You know, listen to this. If your goal is just to be happy, many times you will sacrifice peace, pleasantness, and even honor just to be happy. And by the way, a lot of times you'll sacrifice long life. May kilala nga po ako kaagapay, biruin mo, hindi niya na ma-enjoy yung kanyang pinagtrabahuan o pinagpaguran. Bakit? Dahil sa sobrang pagtatrabaho, wala nang pahinga at madalas nang sumasama ang pakiramdam. Pati pagpapacheck up sa doktor, wala nang oras. Alam mo, sabi nga ng isang kasabihan, people will give their health when they are young to get money.
But when they get old, they will give away their money just to get back their health. Pakisabi sa katabi mo nakikinig ngayon kung meron man, magpahinga ka naman. Alam nyo, ganito po yan kaagapay. Kung mayaman ka, ngunit sakitin ka, maaari mong sabihin, magkano ba yung incubator? Magkano ba yung MRI machine? Bibilin ko lahat yan. 'Di ba? Lahat ng klase, bibilin ko just to get back life. Pero malakas makaubos ng resources yan. O yaman yan. Ngayon kaagapay, merong 5 structures tayong pag-uusapan sa oras na ito. Ang sabi ni Peter, who wants long life. Sa mga talatang tinalakay natin noong nakaraan, in 1 Peter chapter 3 verse 10, whoever wants to embrace life and see the day fill up with good, here's what you do. Say nothing evil or hurtful, snub evil, and cultivate good. Run after peace for all your worth. God looks on all this with approval, listening and responding well to what He is asked. Sabi ni Peter, if you want that, here's what you need to do. Handa ka na ba kaagapay? Number 1, watch your words. Psalms chapter 34 verses 12 to 14, whoever of you loves life and desires to see many good days, keep your tongue from evil and your lips from telling lies. Turn from evil and do good. Seek peace and pursue it. Don't say evil. Huwag daw tayong magsasalita ng evil o masama. Pastor, ano po ibig sabihin ng huwag magsasalita ng evil? Okay, ito po yan kaagapay. The word evil, kapag nabasa nyo sa Bible yan, hindi ito yung may hawak na tinidor na may sungay at buntot. Hindi po yun. Evil simply means guile or craftiness, deceit, or contrary to the truth. Iwasan daw natin magsalita ng mga bagay na kontra sa katotohanan. Because if you want long life, if you want riches and honor, yung structure ng good life ay iwasan daw natin magsalita laban sa katotohanan. Meron akong isi-share sa inyo kaagapay. Paalaala lang po ito. Minsan tayong mga tao, sanay tayo sa ganitong salita. Madalas sinasabi nating expression lang naman hindi natin masyadong pinapansin. Naranasan mo na bang kapag ka pumasok ka sa work, tapos pagbungad mo sa kalsada, sumalubong sa'yo ang napakabigat na traffic, ano ang madalas na nasasabi mo? Patay, tapos tayo, patay kang bata ka. Di ba? Biruin mo, nasanay ang bibig natin sa mga ganitong klaseng salita na patay, wala nang pag-asa tong buhay na ito. Kaagapay, traffic lang, patay na. Di ba? Patay na agad. Pakisabi sa katabi mo nakikinig ngayon kung meron man, patay agad. Kaagapay, traffic lang, hindi ka pa mamamatay agad. Malilate ka muna sa trabaho, maaaring mapapagalitan ka muna ng boss mo, maaaring matanggal ka muna sa trabaho, magugutom ka muna bago ka mamatay. Hindi ba nga ba pa? Nakukuha po ba natin ito kaagapay? Pakinggan mo ito. Pwede bang kung may hindi magandang pangyayari o hindi magandang bagay sa buhay mo, parang halimbawa, pag magsasaing ka tapos kinapa mo yung bigasan tapos wala kang nakapa, patay, nay, wala ng bigas. Sabi naman ng nanay, tapos tayo. Sabi ng tatay, gutom tayo niyan. So imagine ninyo yung buhay na yon na talagang pinalilibutan ng mga salitang parang expression lang pero puro negative ang binabanggit. Okay, ayos lang ba sa inyong palitan natin? Kagapay, sa susunod na magsasaing ka at wala nang laman yung bigasan, pwede bang ang banggitin mo naman ay buhay? Parang ganito, hala, wala nang bigas. Anong dapat sabihin? Buhay. Yan ang dapat kaagapay. Amen? Gumaganda na yung buhay. Tama? Nakakatawa lang pag sumigaw ka ng buhay. Mapagkakamalang kang baliw. Pero bakit kaya pagpatay, ang sinisigaw mo parang normal lang? Ito pa kaagapay. Kapag binunot mo yung wallet mo at wala nang laman, buhay ang isisigaw mo, hindi patay. Kaagapay, maaari bang itigil na natin ang pagsasabi ng mga bagay na kontra sa katotohanan?
Ito po yun, whatever happens in your life, God loves you so much and you are already blessed. Amen? Na anuman ang nakita mong pangit sa katawan mo, hindi ka kaagad nag-iisip ng negatibo. Halimbawa, minsan ganito, bro, pinapatawag ka ni boss sa office niya. Madalas ang reaction mo kaagad ay patay. 'Di ba? Napansin mo ba kaagapay, kapag ka ipapatawag ng boss, kapag ka ipapatawag ng teacher, patay, lagot. Ganun lagi agad ang madalas na mindset natin. Pakinggan mo ito, kahit pa sabihin ng boss mo na last day mo na sa trabaho ngayon, buhay. So ibig sabihin kahit tatanggalin ka o tanggalin ka sa trabaho, you know what? Anything that is contrary to the truth, hala, wala na akong pag-asa, maghihirap na ako siguro, magugutom na ang pamilya ko. Sino nagsabi sa'yo? Alam mo, sa totoo lang, may mga tao talagang nagkaroon lang ng pigsa. Alam, may cancer ako. Oh my God! Magkano kaya ang ataol? Ataol na ang iniisip. Pigsa lang. Pa-check up ka muna, kapatid. Di ba? Kagapay, sino sa inyo, kapag may sakit, nagre-research agad sa internet? Alam nyo, may kakilala ako. 3 days na sumasakit ang tiyan, tapos nag-search sa internet. Then he found out na cancer na yung sakit niya. Tinakbo sa ospital, o operahan na yung tiyan, biglang naglabas ng hangin. Parang nagdahilan lang, kaabag lang pala. Alam mo kagapay, ito nakakatawa kasi ang inyong lingkod, medyo manipis na yung buhok, kaya minsan tinype ko, nag-search ako, I want thick hair. Daming sakit ang sinabi sa akin para bumili ako ng gamot nila na pampakapal ng buhok. Mamaya itry nyo, i-type nyo, I don't feel my brain. Tingnan mo ano yung sasagot sa'yo. Maybe you don't have mind. Lalo kang matatakot. Amen? So, every time you will go to internet, it is giving you things sometimes that are contrary to the truth. Maaari bang wag nating paniwalaan agad? Kesyo, cancer yan. Snub it. No. Oh my God, ganitong pantal ng katrabaho ko bago siya mamatay. I don't care. Because every time you actually say that, alam mo ang sabi ni Peter, you wanna live a long life? Sa totoo lang, a lot of us, we are actually living like a sick people na wala naman talagang sakit. Why? Because we believe this so many things. We believe the lies of the enemy in our lives. Now, whatever it is na may problema sa katawan ninyo, listen, just go to the doctor and just say, I am healed. You know why? Because our body obeys our brain. When your brain says, patay, pwede ka talaga mamatay. Kasi yung katawan mo sumusunod. Guys, it is part of how God designed us that the moment you believe in these things, it will happen in your life. No wonder Peter said he's a guy who traveled journey with Jesus. So Jesus stopped the storm. So Jesus bring person back to life. Si Peter, nakita niya yung mga yun. Alam niyo, sabi ni Peter, you want a good life? Refrain from evil. Ito pa ang isang matindi kaagapay. When you sin, you are still the righteousness of God in Christ. Ang laging ilalagay sa'yo ng kaaway. Hala, nagkasala ka, lagot ka, parurusahan ka ng Diyos. Listen, that's contrary to the truth. Pakisabi sa katabi mong nakikinig ngayon, kung meron man, you are righteous. And you did not become righteous because of anything that you did. You became righteous of everything that Jesus did. Amen? That's why kapag ka yung guilt and condemnation comes in, sa totoo lang, you sin, God will punish you. Yun ang ini-expect mo. You're gonna expect punishment. You're gonna expect judgment. Kaya ang sabi ni Peter, watch your words. Amen? Huwag ninyong isipin lagi na kapag ka natanggal ka na sa trabaho, wala nang pag-asa. May pag-asa pa rin. Okay, sabihin natin to. Proverbs chapter 18 verse 21, death and life are in the power of the tongue, and those who love it will eat its fruit. Okay, di ba yung number 1 ay watch your words? Pakisabi sa katabi mong nakikinig, watch your words. Alam mo kaagapay, kapag ka hindi maganda yung sasabihin mo, mas makakatulong siguro kung tatahimik ka na lang. Tama?
Sabi nga, out of the abundance of the heart, your mouth speaks. Kung ano ang pinaniniwalaan mo, yon ang nilalabas ng bibig mo, right? And number 2, ito, favorite ko po ito. Number 2, pursue peace. Psalms 34:14, turn from evil and do good. Seek peace and pursue it. Kaagapay, pakinggan natin to. Didn't you know that the word stress came from an old French word estres, meaning strict or narrow. Napansin nyo ba yung mga taong narrow-minded? Nakaka-stress. Pansinin ninyo yung mga taong ang attitude ay ganito. Hindi, ito lang talaga, wala nang iba. Mga sarado ang isip. Kumain ka na, magugutom ka. Ito ang sagot niya, ayoko yung brand. Pero pare-pareho lang naman yung brand. Gusto ko sa kilala kong drugstore. Ayoko yung binibili sa iba. Naku ba naman, ang layo-layo ng pinagbilan ko nito. Di ba nakaka-stress? Bakit? Para sa kanya, kahit parehong ingredient, kahit pareho lahat. Pero bakit? Because of being strict. Stricto. Wala akong nakikitang masama sa pagiging stricto. There's a good side for being strict person. Pero kung i-consider mo yung salitang stress, kung saan nanggaling siya kapag ka ang tao ay stricto. Nakaka-stress talaga. Bakit? Ito lang, anak, ito lang talaga ang kukunin mong course ha. Pag di mo natapos, nako, wala ka ng pag-asa sa buhay mo. Kaagapay, walang freedom sa isang tahanan na nakaka-stress. Ito pa, walang freedom sa isang relasyon na nakaka-stress. Yung laging may selosan at laging walang pag-uunawaan. Pag ganyan, the number 1 that goes away is freedom. Ito lang ang gagawin natin, anak. Ito lang ang blessing. Wala sa iba. Guys, narrow. Amen? Now, sa buhay natin, mga kaagapay, gusto ng magandang buhay, anuman ang mangyaring hindi maganda, lawakan natin ang ating pangunawa at ang ating pananaw. Pag nawala yung cellphone mo, may kapalit yan. Amen? Pag nasira yung kasangkapan mo, ibig sabihin, napaaga lang, masisira din yan. Sige, hawakan mo yung cellphone mo, sabihin mo, maluluma ka rin. Amen? Hindi yung pag may nabasag na dekorasyon, oh my God, patay. Para ka nang masisiraan ng bait. Alam mo kaagapay, the moment na ang kaligayahan mo ay ito lang, wala kang kalayaan. Para kang bilanggo sa mabigat na kalagayan sa buhay. Lawakan natin ang paningin natin. Amen? Hindi yung dito lang ako sasaya, sa kanya lang talaga ako sasaya, siya lang ang pinapangarap ko. Kaagapay, lawakan mo ang buhay mo. Hindi totoong siya lang yung lalaki o babaeng magpapasaya sa'yo. Kaya ang daming nabibigo at nasasaktan sa huli kasi hindi pinalawak ang buhay. Gift ng Lord na i-enjoy natin lahat ng binibigay niyang panahon ng buhay natin. Huwag mong ikulong ang buhay mo sa siya lang, yan lang, ito lang. Alam mo, yung mga anak ko, bago pa man sila mag-aral, sinabi ko na, Lord, these children are highly favored. Kaagapay, kahit hindi sa matataas at sikat na eskwelahan o universidad mag-aral yung mga anak ninyo, kahit graduate lang yan ng mataas na paaralan ng barangay ninyo, mataas kasi lagi nasa 4th floor yung room. Okay lang yan. Guys, don't be stressed out. Why? Because our God is a good God. Amen? Huwag mong kalilimutan kaagapay na sa Diyos may laging bagong umagang paparating. Hindi kahit kailanman magpapabaya ang Panginoon sa mga anak niyang nagtitiwala sa Kanya. Amen? Sa Diyos ang papuri. Diyan muna tayo magtatapos kaagapay sa pangalawang bahagi ng ating pag-aaral tungkol sa paksang magandang buhay. At bago tayo magtapos sa oras na ito, patuloy nating binabati ang ating mga kaagapay, sila Sister Mila Pascua, yan, sila Reverend Justino Carion and his wife, Pastora Riina Carion. Ganon din, binabati at pinasasalamatan natin sina Sir Nonito and Ma'am Marilyn Miranda ng NMM Corporation, yan po sa Silang
Cavite. Happy listening din kay Sister Ruth Bautista, kay Brother Engineer Romeo David, Sister Evelyn Tagud, Sister Teresita De Fontorum, Pastor Allen Guzman, at sa lahat ng kapastoran natin dyan sa Jesus Saves Ministries Incorporated. Binabati din natin ang ating mga kaagapay po dyan sa Ana Baptist Mennonite Church, dyan po sa Pantabangan, Nueva Ecija. Purihin ang Panginoon sa lahat ng mga kaagapay nating patuloy na sumusuporta at nananalangin para po dito sa ating gawain sa FEBC. Sa Diyos ang lahat ng papuri. At muli kitang inaanyayahan kaagapay sa susunod na Sabado sa kapareho-ring oras, 7:30 to 8 ng gabi. Kaagapay, kung mayroon kang katanungan or any concern with regards to our topic, maaari ka magpadala ng iyong mensahe sa 702 DZS FEBC Facebook page or mag-text ka sa cellphone number 0999-223-5668. Ako po ay pansamantala nagpapaalam, Pastor Ronald Llobrera po sa programang Agapayan. Pagpalain ka ng Panginoong Hesus. Agapayan, kaagapay mo sa paglagong spiritual.